Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Jasper Maldivi Castellano at ngayon naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa kultura at sistemang Digimon, pag-aaral sa variety at variasyon ng Filipino slang. Ang ilan sa halimbawa ng mga salitang Digimon ay hello po, crush po, kita, je. Pwede ako na lang, wish, je. E di wag. Yan. So, ang Jejimon ay nanggaling ito sa salitang hehe na kinapapalitan ng letrang H ang letrang J na nanggaling sa wikang Espanyol kaya naman natawag silang Jeje. Nakuha naman ang moon sa dulo ng Pokemon, isang anime na nangangahulugang monster. Kaya kung pagsasamahin, halimaw na Jeje ang kalalabasan. Kung mapapansin natin, may pagkakapareho ito sa pananalitang let. Ang let ay ang mga letra ng salita ay pinapalitan ng numero. So, mayroong mga pagkakapareho ito sa panalitang let na laganap sa buong internet. Pero kung pagkakapareho lamang ang titingnan, pinakamalapit na wika sa Jejimon ang Pokemonistic mismo or Pokemon na panunulat ng Poland. Maaaring ilarawan ang wikang Jeje bilang pag-iba sa wikang Tagalog o Ingles. Sa puntong ito, hindi na ito mauunawaan ng karamihan. Sa kasalukuyan, isang laganap na kultura ito sa Pilipinas at palaki ng palaki ang kontribusyon nito sa ilan sa ating kabataan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa Pilipinas, may ituturing na isang wikang balbal ang ginagamit sa internet ng ilang mga tao na nagtatype like this. Tinatawag silang na mga Jejimon bilang bahagi ng mga serye sa internet slang. Kapareho ng pagsasalita ng let sa mga Ingles, ipinapaliwanag ang Jejines, ang lingwahe ng mga Jejimon ng Urban Dictionary bilang ang pag-ayos o paggamit ng wikang Ingles sa puntong hindi na ito maiintindihan. Kasama ng paglago ng lingwahe ng mga Jejimon, nagkakaroon din sila ng isang subkulturang Filipino. So, ang mga salitang Jejimon, iyon ay yung mga salitang dinaragdagan nila isang salita o mayroon ay hindi tama ang kanilang pagbaybay. Nilalagyan nila ng mga madaming bantas. Ang wikang Digimon ay gumagamit sila ang pagbuo nila ng mga salita ay maaaring dinaragdagan nila ng mga letra upang mabuo ang isang salita o maaari ding nagkakaroon ng hindi tamang pagbaybay ng mga salita o binabawasan nila ang mga salita, ngunit kung ito'y babasahin ay pareho lang din ang pagkakabasa. Minsan din ang mga Jejimon ay naglalagay sila ng mga napakaraming bantas o dinaragdagan nila ng mga napakaraming bantas. Yun. Ayon sa ilang blog, nagsimula ang Jejimon sa isang alias Lil Zoplado. Marahil nanggaling ang Jejimon sa tendensiya ng mga gumagamit ito na mag-type ng ajejeje, ang Espanyol na katumbas ng hehehe at moon na galing naman sa Pokemon. Makikita ang mga ganitong tao sa mga social networking sites kagaya ng Friendster, Facebook, Tumblr, at MySpace. Hindi lamang sila mga Filipino, mayroon ding mga Thai. Ginagamit nila ang 55555 bilang ha 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 ha. Dahil ang ha 5 sa Thai kung bibigkasin. Isang kasabihan tungkol sa paglaki ng Jejimon. Babala, dumarami ang mga taong ito. Makikita sila na nilinawasak ang gramatika sa Facebook. So, maaring minawasak ng Jejimon ang gramatika dahil mayroon silang hindi tama ang kanilang mga baybay at mayroong naglalagay sila ng mga napakaraming bantas kaya masasabi talaga nating ang salitang ginagamit ng mga Jejimon ay over exaggerated, like nilalagyan nila ng mga letra upang
gawing ay upang pahabain o paikliin ang isang salita. Sa kasalukuyan, may mga grupo ng Facebook na sumusuporta sa pagsalungat sa Jejemon. Kahit na Tagalog ang karamihan sa kanila, mayroon din namang mga Ingles, mayroon ding tagasalin na nakalaan para lamang sa pinomenong ito. So mayroong mga tao na sumasalungat sa Jejemon dahil marahil ay hindi maiintindihan ng mga tao ang ilan sa mga salitang ginagamit ng mga Jejemon. So, dadako naman tayo sa evolusyon ng wikang Jejemon. Nasimula ang mga Jejemon o panahong uso pa ang mga online games at texting clans. 3 o 4 na taon na ang nakaraan. So, nauso ang mga Jejemon noong panahon pa ng mga millennial siguro, yung mga gumagamit ng mga GM, ganon sa mga text message like hashtag, sawi, char, ganon. Nauso ang online games at texting clan dahil sa kagustuhan ng ibang tao na mapalapit ang mga manlalaro at mga gumagamit ng cellphone sa isa't isa sa pamamagitan ng paggawa ng mga maliliit na grupo in-game at mga grupo ng mga magkakakilala o hindi ng mga subscriber ng isang cellular phone network. So dati mayroong mga clans. Naalala ko dati yung mga pinsan ko, mayroon silang mga clans na sinasalihan like yung isang clan na kung saan lahat ng nandoon ay mga kaedad lang na kung saan gumagamit din sila ng mga ganoong salita o sila mismo ang nagkakaintindihan lang. Yun nga, yung mga gumagamit ng mga GM like mga hashtag, ganon. Like, makikita din naman kasi yun sa mga kapag magsasend ka ng isang message after ng kanilang sasabihin o ng kanilang mensahe ay naglalagay sila ng hashtag sa ibaba o mga GM. Ganon. So sa ganitong paraan, maraming tao ang nagkakaroon ng mga kakilala sa iba't ibang lugar. Yes po. Dahil sa isang clan, maaaring magkaroon ng mga iba't ibang mga tao na nanggaling sa iba't ibang lupalop ng mundo. Maaaring kaedad mo or mas bata sa iyo or mas matanda sa iyo. Malapit man o malayo. Dahil uso noon ang social networking site na Friendster, yun ang ginagamit ng mga manlalaro upang makita ang mga litrato ng isang tao at ilang impormasyon tungkol sa kanya. Sa mga panahong naglalaro ang isang tao, hindi maiiwasan na makatatanggap ito ng isang SMS o short message service na karaniwang tinatawag na text. Dahil na rin sa pagkahumaling sa laro at sa kailangan nilang sagutin ang mensaheng dumarating, gumagamit sila ng mga simbolo at numera kalakip ng mga titik upang mapadali ang proseso. So gumagamit sila ng mga titik upang sa ganun ay mas mapadali at hindi siya time consuming kapag magsasend sila ng message pabalik. So mayroong mga paraan kung paano bumuo ng isang salitang Jejemon. So mayroong 4 na level ng Jejemon. Una ay ang mild, moderate, severe at terminal Jejenism. Ang Jejenism ay ang lingwaheng ginagamit ng mga Jejemon. Halimbawa ng mild ay Eyo po, how are you? How's are you? Like ang katumbas po noon ay ang how are you o kamusta ka na. Mild ang tawag sa ganitong Jejemon kung maikli lamang ang mensahe o tanong na isisulat. So, madali lang natin siya ma-identify dahil kapag maikli lamang ang mensahe o tanong na nakasulat ay matatawag natin itong mild. Sa moderate naman ay medyo mahaba like, Eyo po, how's are you? It's been a long time since we've seen each other. So, hello, how are you? It's been a long time since we've seen each other. So, ang moderate, matatawag natin siyang moderate kung nakakabuo ng isang pangungusap na may malinaw na kahulugan ang mga salita, lexical at pangkayarian. Ganon. Next naman ay ang severe. Halimbawa, good PM po, how's are you tonight? No, it's already 3 and you are still awake. JJ po, you should sleep already because it is 18. JJ. So, ang katumbas naman nito ay, good evening, how are you tonight? It's already 3 a.m. and you're still awake. You should sleep already because it is late. So, matatawag naman natin siyang severe ang Jejemon kung
nakabubuo ng mga pangungusap na tambalan o kaya binubuo ng dalawa o higit pang pangungusap. So matatawag nating severe ang isang jejemon o ang isang mensahe kapag ito ay napakahaba o binubuo ng dalawa o higit pang mga salita. Ang last naman ay ang terminal. Halimbawa, eyo po, there po, nice meeting you, je po. What's your name no? How are you today? Je, do you think that we should go somewhere no? Or going to go already? You're going to go already no? Nice meeting you, je. Ang katambas nito ay, hello there. Nice meeting you. What is your name? How are you today? You think that we should go somewhere? You're already going? You're going already? Nice meeting you. So matatawag naman nating terminal ang isang jejemon kung nagiging mababa na ang mensaheng na isulat. Ganon. So, ang mga alpabeto ng jejemon o jejebet, mayroong 27 titik. So, 27. Kabilang nito ang sumusunod. So, ang sa alpabeto ng jejemon ay nagkakaroon ng ang isang alphabet, di ba sa atin, ang isang alphabet ay isa lamang ang titik. Ngunit sa jejemon ay maaaring 2, 3, o 4 ang kanilang ginagamit na titik katumbas ng isang titik lamang sa ating alpabeto. Like halimbawa sa A, ang kanilang titik na ginagamit ay 2, E at I. A. Sa B naman ay ginagamitan nila ng titik na V, B, I, A. So kung babasahin natin lahat ay A, V, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, at Z. Yan po ang mga katumbas ng alpabeto ng mga jejemon o jejebet. Ang mga epekto naman ng wikang jejemon sa iba't ibang grupo sa lipunan. Ang epekto ng jejemon sa mga estudyante. Ilang kabataan ngayon ang madalas na gumagamit ng wikang jejemon. Maaaring nahumaling sa paggamit ito dahil sinasabi nila na astig ito dahil sa dami ng mga titik, numero at simbolo na makikita mo kapag nakabasa ka ng isang mensaheng mula sa isang jejemon. Ayon sa Department of Education, delikado ang wikang jejemon kung gagamitin ito ng kabataan dahil madalas mali ang baybay sa isang salitang jejemon. Mayroong malaking epekto ang jejemon sa mga estudyante dahil maaaring gamitin ng mga estudyante ang mga wika o mga salita ng jejemon na kung saan mali-mali ang baybay, kaya maaaring makakaapekto ito sa pagkatuto ng mga estudyante dahil maaaring gamitin nila ito sa kanila. Halimbawa, sa mga essays, sa mga liham, o maaaring gamitin nila ang mga salitang jejemon, kaya nagkakaroon ng hindi tamang baybay o maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Like, mura siya ganang, may muna noon siya nga mali ang iyang essays kung ang iyang gamiton kay ang jejemon kay. Naman ko mga words sa jejemon nga, mali ang ilang spelling, like ikwaan nila, so dili yun dapat siya di siya accurate, di siya proper. So dahil dito, nangangamba ang ahensya sa mga posibleng epekto nito sa pag-aaral ng mga estudyante. Isang mahalagang bahagi sa pag-aaral ng isang tao ay ang pagbababay ng tama sa mga salita. Pinagugulo na isang jejemon ang paraan sa kung paano siya nagtitext at kung gagamitin niya ito ng paulit-ulit, maaaring dumating sa isang punto na hindi na niya kayaning baybayin ng tama ang isang salita. So hindi talaga applicable ang jejemon o mga jejebet o ganyan sa mga estudyante dahil maaaring pigilan nito ang pagkatuto ng mga estudyante o maaaring magkaroon ng magiging dependent na ang mga estudyante sa paggamit ng jejemon kahit alam naman nilang mali ang mga salita o ang tamang baybay at gumagamit sila ng napakaraming bantas.
So, sa kabilang banda, may kabutihan din naman na dulot ang kulturang Jejemon. Isa dito ang pagdagdag sa mga sa mayamang kultura ng mga Filipinos lang. Mas pinayayabong ito ang kultura at nakatulong sa pagsasabi kung ano talaga ang mga Filipinos lang. So, ang epekto naman ng Jejemon sa mga may trabaho. Kung magkakaroon ng mga katrabaho mga judgemon sa isang opisina, mahihirapan ang tao na makipag-usap o gumawa ng mga gawain na kasama ang iba pang mga tao sa lugar ng trabaho. So kapag mayroong isang judgemon o mayroong mga grupo ng judgemon sa mga may trabaho o sa trabaho, ay maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil iba ang paraan ng pakikipag-usap o iba ang paraan ng paggamit ng mga salita ng mga jejemon, lalong-lalo na kapag sila ay magte-text. Dahil hindi naman lahat ng tao na ay nakakaintindi ng mga salitang ginagamit o mga mensaheng ginagamit ng mga jejemon. Kaya maaaring magkaroon ng conflict o hindi pagkakaintindihan sa loob ng trabaho. Dahil maaring iba ang pagkakaintindi ng isang taong hindi kabilang sa jejemon sa nais ipabatid ng jejemon. Kung sa madaling salita, magkakaroon ng misinterpretation. So, ang epekto naman ng jejemon sa mga magulang. Sa mga matatanda, pinakaapektado ang mga magulang ng mga batang jejemon. Hindi na nila maiintindihan ang mga sinasabi o itinetext sa kanila ng kanilang mga anak dahil na rin sa impluwensya ng kulturang jejemon. Sa mga magulang, mahihirapan silang makipag-konekta sa kanilang mga anak dahil maaaring ang ginagamit lalo na kapag ang kanilang mga anak ay lulong na o nahuhumaling na sa paggamit ng wikang jejemon, kaya maaaring kapag sila ay nakikipag-usap gamit ang text ay ang paggamit ng mga salita ng mga anak nila ay gumagamit sila ng wikang jejemon, kaya maaaring hindi maintindihan ng mga magulang dahil hindi naman alam ng mga magulang ang mga uso o hindi naman sila kabilang sa pangkat o sektor ng mga jejemon. Minsan kasi ang mga anak ay dahil na lang sa uso ay sumasabay sila sa uso at gumagamit sila ng mga salitang jejemon kahit alam naman nilang hindi naman maiintindihan ng kanilang mga magulang ang mga iyon. So hindi dapat ay lubos na maaapektuhan ng mga magulang dahil hindi sila nakakasabay sa uso, kaya maaaring iba ang kanilang pagpapakahulugan o iba ang kanilang pagkakaintindi ng mga naturang salita. So ang impluwensya at epekto ng kulturang jejemon sa lipunan. Jejemon bilang isang kultura. Binubuo ng maraming maliliit at magkakaibang kulturang Filipino, kaya masasabi natin na hindi lamang ito ay isang malaking bilog kundi pinagsama-samang maliliit na bilog upang makabuo ng isang mas malaking bilog. At isa sa mga bilog na ito ang jejemon. Unti-unting nahahalo ito sa malalaking bilog kahit na hindi sang-ayon ang ilang mga tao sa pagsasama ito sa samut-saring mga kultura na bumubuo ng kultura Filipino. Sa madaling salita, hindi mapipigilan ng mga tao ang paglaganap ng jejemon sa ating bansa at hindi nito napipigilan ang impluwensya na mayroon ang jejemon. Kaya masasabi natin, isa na talaga sa kultura nating mga Filipino ang jejemon. Sa mga palatandaan ng jejemon so guys, makinig kayo dahil itong mga palatandaan na kayo ay isang jejemon. Palatandaan na jejemon ng isang tao. Jejemon ka if you type like this po. Atong mga type nga like nag-add sila mga letters kay para pataason o gumagamit sila ng mga bye-bye, mga dot something. Ang ilang katawag ito kay jeje. So jejemon na siya. Jejemon ka kung mukha kang emo at gangster sa. Katong kalo na bali-bali. Katong naay bandana diri. Jejemon ka kung pare-pareho lagi kayo ng kulay ng mga suot ng mga barkada mo, lalo na kung violet ito or black. So guys, jejemon juday ko. Kay black man. So jejemon ka kung nagsusuot ka ng malaking trucker hat na tinatawag na jeje cap, may rainbow design na bakong minsan.
kahit na namumukha kang mga hydrocephalus. Tapos, Jejemon ka kung mahilig kang magsuot ng ubod ng laking t-shirt na pwede naman maging duster ng nanay mo. Guys, confirm Jejemon yun ay ko. Yung mahilig mo kung mga oversize ko. Jejemon ka kung mahilig ka magsuot ng cellphone na nakasabit sa liig mo at may design pa ng marijuana leaves ang lace mo. Tapos, Jejemon ka kung mahilig ka mag-add ng Facebook ng taong hindi mo naman kakilala tapos lagi mo silang sinachat at sinisimulan ng oh po. Yo po. Okay, dinidetect ko. So, ang Jejemon sa mga paaralan, ang pagkakamali sa pagbaybay ang isa sa mga madalas na pagkakamali ng mga estudyante. Dahil sa paglaganap ng Jejemon, nalilito ang mga estudyante kung anong gagamiting wika sa pagbuo ng mga pag-uusap. So, malaki talaga ang impluwensya ng Jejemon, lalo na sa mga estudyante dahil nai-impluwensyahan nito ang mga estudyante na gumamit ng naturang mga salita o wika kung saan na nagkakaroon ng kalituhan ng mga estudyante kung tama ba ang kanilang ginagamit na wika o hindi. Lumili ka ng kakaibang estilo sa pananamit ang mga nasanay sa Jejemon. Mga t-shirt na maluwag, shorts na mahahaba at maluluwag at sinasamahan nila ng mga maluluwag ding sombrero. Kung papagalitan ang mga Jejemon dahil dito, iisipin nilang ayaw ng eskwelahan na magmukha silang astig o kaya naman ay cool kaya may posibilidad na magre-rebelde sila at patuloy na magsuot ng mga kasuotan ito. So ang mga Jejemon ani kay murag feeling relevant pa main character siya. So minsan talaga ganyan talaga ang mga tugon ng mga tao o mga kabilang ng mga Jejemon kapag sila ay pinagbabawalan at sa tingin nila ay kontra sa kanila ang naturang paralan o grupo. Ganyan. Jejemon sa trabaho at tahanan. Nakakalito kung gagamitin ang Jejemon sa pinagtatrabuhan. Naaantala ang trabaho dahil sa hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi masyadong ginagamit ang Jejemon sa pinagtatrabuhan dahil na rin sa kaunting matatanda lamang ang gumagamit nito. So, hindi rin applicable ang paggamit ng wikang Jejemon sa pinagtatrabuhan dahil maaaring magresulta ito sa hindi pagkakaunawaan o mas worst ay magkaroon ng away. So, hindi na naman siya kasi hindi naman daw gaanong o masyadong ginagamit ang Jejemon sa pinagtatrabuhan dahil mostly ang nagtatrabaho ay mga matatanda lang din naman. Minsan kasi ang mga Jejemon ay mga millennials or mga Gen Z. Jejemon sa trabaho at tahanan, nakakabahala para sa mga magulang kung Jejemon ang isang anak dahil nakikita nilang nakasasama ito para sa kanilang anak. Kadalasan kung talagang nahuhumaling na ang isang tao sa paggamit ng wikang Jejemon, ginagamit niya na rin ito sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Kung hindi naiintindihan ng mga magulang ang Jejemon, ay maaaring magkaroon ng isang harang sa pagitan ng mga magulang at anak sa komunikasyon. Dahil dito, maaaring mapalayo ang loob ng anak sa kanyang mga magulang. So, ang patuloy na paggamit ng mga kabataan o mga anak sa wikang Jejemon ay maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. So hindi talaga magandang gumamit ang mga anak ng mga Jejemon na mga wika o salita kapag nakikipag-usap sa kanilang mga magulang dahil maaaring hindi maintindihan ng mga magulang dahil wala naman silang kaalaman mga knowledge about sa Jejemon at hindi naman sila sumasabay sa mga uso. Ganyan. So, mas mabuti talagang gumamit ng tamang wika o isang salita ang mga anak upang sa ganun ay magkaintindihan sila ng kanilang mga magulang. So, Jejemon at mga kaugnay na phenomenon sa kulturang popular. Jejemon sa trabaho at tahanan. Ang mga bading ay gumagawa ng mga bagong salita upang palitan ang mga pang-araw-araw ng mga salita na ginagamit ng mga Filipino. Halimbawa nito,
So, WordSpeak, ang mga bading ay gumagawa ng mga bagong salita upang palitan ang mga pang-araw-araw na mga salita na ginagamit ng mga Filipino. Halimbawa nito ay ang chismis, na ito naman isa sa mga salitang binago ng mga bading. Gossip ang Ingles na katumbas at chika naman sa WordSpeak. So, ang WordSpeak ay ang wika o salitang ginagamit ng mga bakla o ang gay. Ito ay tinatawag na Filipino Gay Lingo. So, ang WordSpeak ayon sa isang artikulang isinulat ni Reniero A. Alba na pinamagitang The Filipino Gay Speak o Filipino Gay Lingo. Nasimula ang WordSpeak noong 1970s. Sinasabi niya na isang kritiko ng mga pelikula na nagngangalang Nestor Torre ang lumikha ng terminolohiyang WordSpeak. Sumulat din ng isang aklat si Jose Javier Reyes tungkol dito na pinamagatang WordSpeak Preliminary Study. So sa WordSpeak, mga bakla ay gumagamit sila ng mga pinaghalo-halong mga salita upang makapag-usap ng hindi naiintindihan ng ibang tao. Gamit ang pinaghalo-halong mga salita mula sa Ingles, Filipino at Espanyol, binibigyan nila ng bagong kahulugan sa ibang konteksto. Ang mga dating ng salita hindi nagtagal ay gumawa rin sila ng mga bagong salita upang palitan ang mga pang-araw-araw ng salita na ginagamit ng mga Filipino. So, ang mga gay o mga bakla ay gumagamit sila ng mga wika o mga salita na sila lamang ang nakakaintindi. Halimbawa ay, sa Bisaya ay, uy, na-anyor na kanu. So, anyor. Kita nga, hindi tayo mga bakla, talagang maguguluhan tayo. Ano ba yung anyar? So, ang anyar kay na. So, binaliktad lang yung salita, yung isang salita. Like, pag sinasabi nila, tagana kayo ni mag-ikal, uy. So, ikal means lucky. Binaliktad lang yung salita para daw kuno hindi natin maintindihan. Pero dahil matitalino tayo, naintindihan natin. Char. So may mas marami pang mga salitang ginagamit ang mga gay na sila lang mismo ang gumagamit dahil minsan ginagawa nila ito upang manlibak. O kapag mayroon silang mga pagpupulong o mga chika-chika na ayaw nilang ipaalam sa iba. Isa din yun sa mga purpose nila. Kaya gumagamit sila ng mga hindi pamilyar na mga salita o sila lang mismo ang mga kaintindi. So, ang LED naman LED ay noong panahon sumikat pa lamang ang internet, inais ng mga hacker ng iba't ibang mga website na hindi makita ng mga karaniwang tao na gumagamit ang internet ang kanilang mga sariling website. Upang masolusyonan ang problemang ito, pinalitan nila ang mga simpleng titik ng mga numero. So, ang LED ay isang wika na kung saan pinapalitan ang mga titik ng mga numero. Kasi sa panahon ito ay mas maraming mga hacker. So, ang purpose nila kung bakit nila pinapalitan ng titik ang mga numero, ay pinapalitan ng numero ang mga titik dahil upang hindi ma-hack. So, kapag numbers ang ginagawang titik, ang tawag doon ay left. So, tadako naman tayo sa Pokemonistic Pesmo. Maaaring maihanay ang Pokemonistic Pesmo sa Jejemon dahil sa isang karaniwang tao. Hindi malayo ang itsura at struktura ng dalawa. May ilan na tinatanggap ang Pokemonistic Pesmo bilang ang Polish na katumbas ng Jejemon. Sa wikang Poland, tinatanggal nila ang karamihan ng mga pantig at bilang resulta madalas ang pagkakamali ng baybay sa mga salita. So, madali lang ma-identify ang Pokemonistic Pesmo dahil pinapalitan nila ang mga pantig o tinatanggalan. Karamihan na tinatanggalan o tinatanggalan nila ang mga pantig. Siguro ang nagtitira na lang ang mga ilang katinik. At minsan dahil sa kanilang pagtatanggal o tinatanggalan nila ay madalas nagre-resulta ito sa pagkakamali sa pagbaypay ng mga salita.
So, sa konklusyon, ayon kay J.K. Chambers 2018, isa lamang aspeto ang variasyon ng wika sa disiplina ng sociolinguistics. Dagdag pa niya, maaaring ibahagi sa isang pamamaraan na magpapakilala sa isang partikular na mga rehistro ng wika ang anumang katangian ng linguistika. Ito may gamit o konbensyonal na ugnayan. Ayon naman kay Barya 2003, liban na hangarin ng wika at pagsasaling wika na makipagkomunikasyon, iisa lamang ang hantungan ng lahat ng daloy ng wika. Ito ay ang komunikasyon. So, isa lamang ang ating hantungan o nais at ito ang magkaroon ng komunikasyon. Gamit man ng mga iba't ibang wika o mga salita, isa lamang ang ating hangarin. Magkaroon ng interaksyon at ng komunikasyon. May mga kabutihan din namang dulot ang kultura ng Jejemon. Hindi lang mga masasama. Isa dito ang pagdagdag ng mga samayamang kultura ng mga Filipinos lang. Mas pinagyayabong nito ang kultura at nakatutulong sa pagsasabi kung ano talaga ang mga Filipinos lang. Isa pang halimbawa ang pagpapakita na hindi laging sinusunod ang mga Filipino ang tradisyon. Patuloy tayong naghahanap ng mga paraan upang mapaunlad ang paraan ng ating pamumuhay at pakikipagkomunikasyon. Produkto ng mayamang imahinasyon ang kulturang Jejemon at sinasabay ito upang mapabuti at mapadali ang komunikasyon sa isa't isa ng ilang sektor. Hindi naman talaga masama ang gamitin ang wikang Jejemon at sundin ang kulturang ito. Dapat lang nating malaman na may oras at lugar para sa bagay lahat ng bagay. Kailangan nating alamin kung kailan ito gagamitin at sa kung paanong paraan ito magagamit ng tama. Sinasabi kasi nila ang mga Filipino daw ay malikhain. So, malawak ang pag-iisip kaya nakabubuo tayo ng mga bagong salita. Ganun kasi malawak daw ang ating pag-iisip, mga overthinkers daw toucher. So, ang wika sa kalahatan ang sasakyang naghahatid tungo sa pagkakaunawaan. Malinaw na kahit anumang wika gamit ng isang tao o grupo, hanggat nagkakaroon ng malinaw na pagkakaunawaan, patagumpay ang layunin ng komunikasyon. Yun lamang po at maraming salamat. See you.